Mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily morning devotional at atin pong bubuksan ang aklat ng Jesus, Name Above All Names. It's January 4, entitled Tried Stone. Mababasa po yan sa Review and Herald, March 19, 1895. Sa Isaiah 28:16 ang ating key text, Behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, whoever believes will not act hastily. So sa ating key text pa lang, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na naglagay siya ng isang pundasyong bato, isang subok na bato. Kaya atin pong papansinin kung sino itong bato na nilagay ng ating Panginoong Diyos. At kung sino maniniwala dito ay kailanman ay hindi mapapahiya. Our Redeemer is a tried stone. The experiment has been made. The great test has been applied, and with perfect success, in Him is fulfilled all the purpose of God for the saving of a lost world. Never was a foundation subject to so severe a trial and test as this tried stone. The Lord Jehovah knew what this foundation stone could sustain. The sins of the whole world could be piled upon it. The Lord's chosen were to be revealed, heaven's gates to be thrown open to all who would believe. Its untold glories were to be given to the overcomers. So ang ating tagapagligtas, siya po ang ating bato. Siya yung sinubok na bato. Dahil marami siyang pinagdaanan ng mga pagsubok, pinakamabigat at pinakamatinding labanan at siya ay nakapanagumpay nito. At ang buong plano ng Diyos para sa atin ay ang pagliligtas ng makasalanang sanlibutan ay ganap na natupad ito ni Kristo. So wala nang ibang pundasyon na dumanas ng kasing bigat na pagsubok gaya ni Kristo, batid ng Panginoong Diyos na kaya ng batong ito na si Kristo na pasanin ang lahat ng kasalanan ng buong mundo nang hindi nadudurog. Kaya si Kristo po ang ating tanging matibay na pundasyon ng kaligtasan. Siya ay lubos na sinubok, na patunayang tapat at sapat upang iligtas ang lahat ng lalapit sa Kanya ng may pananampalataya. A tried stone is Christ, tried by the perversity of human beings. Thou, O our Savior, hast taken the burden. Thou hast given peace and rest. Thou hast been tried, proved by believers who have taken their trials to thy sympathy, their sorrows to thy love, their wounds to thy healing, their weakness to thy strength, their emptiness to thy fullness. And never, never has one soul been disappointed. Jesus, my tried stone, to thee will I come moment by moment. In thy presence I am lifted above pain. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Napakaganda po ng ating napag-aralan mga kapatid na itong sinubok na bato. Siya ay nakaranas ng sinubok ng kasamaan, kahinaan at katigasan ng puso ng mga tao. So sa kabila nito, pinasan po ni Kristo ang ating mga pasanin bilang ating tagapagligtas. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan at kapahingahan sa mga nagpapagal at nabibigatan. Kaya si Jesus ay napatunayang tapat at maaasahan ng mga mananampalataya. Yaong mga nagdala ng kanilang mga pagsubok sa kanyang pakikiramay, ng kanilang mga kalungkutan sa kanyang pag-ibig, sa kanilang mga sugat, sa kanyang pagpapagaling, ng kanilang mga kahinaan sa kanyang lakas at ng kanilang kawalan sa kanyang kasaganaan. At kailanman, wala ni isang kaluluwa ang nabigo sa paglapit sa kanya. Kaya dito makikita natin na kung tayo ay hindi na natin kaya, kung tayo ay nabibigatan na, kung tayo ay nawawalan na ng pananampalataya, at kung ang ating puso ay punong-puno na ng problema, punong-puno na ng mga nagugulumihanan na tayo sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, kailangan tayong lumapit sa bato na si Kristo. Tandaan natin si Jesu Kristo ay napatunayang lubos na tapat sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Siya ang matibay na sandigan sa bawat sandali ng kahinaan, sakit at pagsubok, at hindi niya kailanman binibigo ang sinumang nagtitiwala sa Kanya. Napakaganda ng mga pangako ng ating Panginoon, kaya siya po ang ating lapitan. It is our privilege to enjoy sweet communion with God. Precious to the believer is His atoning blood. Precious is His justifying righteousness. Unto you, therefore, which believe, He is precious. So, sa atin, tayo ay nananampalataya sa Kanya. Siya
ay mahalaga. Kaya pribilehiyo ng bawat isa na matamasa ang tamis ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at napakahalaga bilang mananampalataya yung kanyang tinubos sa atin, yung mahal na dugo ni Kristo na nagpapawalang salang at binibigyan tayo ng katuwiran, mga kapatid. Kaya huwag po nating sasayangin ang bawat pagsubok, bawat panahon na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan tayong mag-ipon ng banal na espiritu, mag-ipon ng mga bagay na makalangit. Ipunin po natin ito. Tayo mag-imbak ng makalangit na kayamanan. At pahalagahan po natin yung nakakapagligtas na dugo ni Kristo. When I meditate upon this fountain of living power from which we may draw, I mourn that so many are losing the delight they might have had in considering His goodness. We are to be sons and daughters of God, growing into a holy temple in the Lord. No more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. This is our privilege. How is heaven amazed at the present condition of the church that could be so much to the world, where every stone in its proper place, a living stone to emit light. So ito po yung laging nating pag-isipan. Yung bukal ng buhay ng kapangyarihan na pinangangailangan ng ating lakas. Ito ay walang katapusang o hindi na uubos na kalakasan na ipagkakaloob sa atin. Ngunit nakakalungkot lang isipin dahil napakarami ang nawawala ng kagalakang maaari sana nilang matamo sa pagbubulay-bulay ng kanyang kabutihan. Atin po bang pinagmumuni-munihan kung gaano niya tayo minamahal? Tayo ay tinatawag na maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos na lumalago bilang isang banal na templo ng Panginoon. So hindi na tayo tagalabas o mga dayuhan man, kundi mga kababayan ng mga banal. At tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Napakasarap isipin, mga kapatid, na inangkin tayo ng Panginoon, na tayo itinayo sa ibabaw ng saligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo mismo ang pangunahing batong panulok. Ito yung ating pribilehiyo. Nakapagtataka kung gaano o paano ang langit ay namamangha sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia, isang iglesia na maaari sanang maging malaking pagpapala sa sanlibutan. Kung ang bawat bato na sa tamang kalagayan ay isang batong buhay na naglalabas ng liwanag. So ito po yung lagi nating tatandaan. Ang Panginoon po ay handang tulungan tayo sa mga pagsubok at siya na sinubok na nakapanagumpay. Tayo ay dapat maging gaya din ni Kristo na maging bato buhay na naglalabas ng mga liwanag. Ang ating further reflection for today's devotional is Jesus a proven tried stone to you, one on whom I can depend? Do I trust Jesus with my most painful trials? So napatunayan na nga natin na si Kristo ay sinubok na bato, siya ang ating halimbawa. At kanino ba tayo magdedepende? Lumalaki o lumalawak o malaki ba yung ating pagtitiwala kay Kristo? Kailangan tayong magtiwala sa Kanya sa pinakamahirap na pagsubok. Kaya ang mga hinirang ng Diyos ay dapat maging ayon sa Kanyang layunin para sa kanila, at gaya ng ipinahayag ng apostol na sila ay isang panuuri ng sanlibutan at ng mga tao, ay kailangang maipakita natin. Dahil we are spectacles between angels and unto men. Kaya ibinigay ni Kristo ang Kanyang sarili bilang hain para sa sanlibutan. Nawa ay malugod tayong ialay ang Kanyang sariling nawa malugod tayong ialay natin yung ating mga sarili sa Kanya, dahil siya ay masaya na inialay niya ang Kanyang sariling buhay bilang pantubos para sa isang naghihimagsik na mundo. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa isipin natin na maraming ginagawa ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Atin po bang mawawalan ng halaga ang mga bagay na ito? Kaya maraming salamat, mga kapatid. Pagmuni-munihin po natin ang ating pag-aaral sa umagang ito. And once again, God bless.